guys. Nag-flower na din. Look. Oh, so may nag-pollinate din. So, po-pollinate yung Lyra. Hello beautiful, welcome back at Everything Nice at Mitch Cycle and Love, and I'm inviting you to like and subscribe to my channel and please hit the notification bell for more updates on my videos. Ayan. And for today's vlog is pasensya na kayo sa pagmumukha natin. Ngayon wala tayong masyadong ganap sa ating pagmumukha. Oo. So, ayun. As you see, meron ditong Astrophytum na nag-bloom and the other one is the Acapana. Astrophytum. So yun, nakapag-cross-pollinate na ako. Alam nyo, isa ang Astrophytum sa mababa ang views ko sa aking mga video. Especially those blooming, uh, cross-pollinating, ayun, mababa yung views na. Kaya naisip ko, huwag na lang mag-vlog ng mga ganun. Charis, ayan. So, hindi, totoo nga, seryoso. So, ang Astrophytum is one of the kindest cactus on earth. Kasi wala siyang spine and wala. Paganda lang siya ng paganda sa kapaligiran. Bulaklak lang siya na. Yun lang. At saka ang ganda talaga ng flower niya. Priceless talaga ang flower ng Astrophytum. Even the cactuses. Di ba, ang weird ng mga itsura nila, but they are beautiful inside. Ang ganda ng mga flower ng mga cactus. Talagang priceless. Ang ganda. Ang beauty. Anyway, so, hindi niya pa napanood ang vlog ko sa Atok Benguet, Northern Blossom Atok Vlog Tour. Wala atang Atok yun, Northern Blossom Vlog Tour is eto na yung sinasabi kong karugtong ng gagawan ko ng own vlog kasi hindi ako masyadong nakapag-chismis because that wala akong masyadong mga clips ba. Hindi ako makapag-video that time. And ayun, ah so ang i-chismis ko lang is mag-ingat kayo sa mga scam, sa mga sa mga transient. Ayan. So, maraming scammer na mga transient, even sa Baguio, tapos sa Atok, Benguet, lolokohin kayo. So, minsan, ang batayan natin sa pagpili ng transient is maraming likes. Yan yung pinipili natin. Yun nga lang kasi may mga account na mga scam. Kahit marami siyang likes, scam pa rin. I-scamming pa rin kayo. Kaya, better be maghanap kayo ng legit talaga na ah, tawag dito, legit na transient. So, yung alam niyo, kikwento ko yung transient na napili namin is, yun nga, kay Ma'am Praneline. Si Ma'am Praneline is, siya, meron siyang succulent na mga tinda. So, ang plano dapat, isasamahan niya ako doon sa pinsan niya kasi mga rare succulent. Kasi sabi ko, mahilig nga ako sa mga succulent, tapos binablog ko ka ako sila, tapos sabi niya meron nga din siya. Tapos pupuntahan sana namin yung garden niya, kaya lang kako baka malayo. So sabi niya sa pinsan na lang niya, pero hindi nga ako natuloy kasi pagod na ako nung after Northern Blossom, tapos tumatawag siya, hindi ko nasagot. Sabi ko tomorrow morning, and then the morning is nagkaroon na ako ng birthday ko. So hindi na kami nakapunta. So sayang. And ayun, so yung nangyari sa amin dun sa ni transient is medyo siya, medyo 50-50 kasi 'pag naghahanap kayo ng transient dapat nakikita siya kay Google Map. So, kasi kami kay Google Map namin siya hinahanap tapos siyempre dun na namin kukunin yung direksyon. Yung kay ma'am wala siyang Google Map. So, by that siyempre magtataka ka na legit ba 'to, ganyan. Tapos merong akong mga tinanungan na mga transient kasi nag-post lang ako ng ganito, available dates kung meron, ta's may mga magcha-chat na sa'yo. So, hindi mo sure kung legit ba. Tapos, ako lang ata nag-message kay Ma'am Franny kasi nakita ko dun sa mga post. Then, may sinend sa akin na mga papel na legit. Sabi ko kasi dun sa isa, "Ma'am, baka may alam ka na ibang transient kung fully book na kayo." Tapos may binigay siyang papel, yun daw yung mga legit. And ano daw yun, nilabas daw ng tourist spot ng Atok. So, ayun. And then, wala si Ma'am Pranilins dun eh, baka luma. Tapos yung pangalawa kay Ma'am Pranilins, may nilabas siya
Sabi ko, "Ma'am, legit ba kayo?" Kasi wala sa Google Map tapos ang likes lang ng page niya is nasa 93 or 74, parang gano'n. Tapos kulang sa infos, may cell number, pero kulang pa sa mga information. Pero may mga ano siya, may mga teacher na nag-book doon sa kanilang transient. So, kung di niyo pa napanood, panoorin niyo yung vlog ko kasi ang ganda ng bahay nila, ma'am. So, medyo 50-50 and ang hirap na din kasi maghanap because pa nagbenga marami ngang pumupunta. Pero surprisingly, nung nagpunta kami sa Baguio is kokonti lang tao, hindi na talaga kagaya ng dati na maraming tao na nagpupunta kasi siguro wala na din talagang pera and doon talaga ang dami. 20 nung college kami ang daming nagpupunta, 2018, 2015 marami. Pero nitong after COVID talaga konti na lang kasi wala na din sigurong kaperahan ang mga katauhan, lalo na ngayon mahal ang gas. So ayun, pagka ano, pagka dapat nahahanap siya kay Google Map and then ang sinabi lang niya ano, cafe. May sinabi siyang ano, eh, may sinabi siyang kapihan, pero wala na pala yung kapihan na yun. So, yun yung ano niya, parang mark point, gano'n. So, medyo 50-50 nga yung ginawa namin. Then, 'pag tinatanong ko si ma'am, "Ma'am, wala ba talaga sa Google Map kasi dun ako namin kukunin yung location niyo," sabi kong gano'n. Tapos 'di naman siya sumasagot until tomorrow, may punta kinabukasan punta na kami. Tapos ang masama pa dun mahina yung signal ng Globe. Kaya medyo ta's nagtanong ako sa mga tao, nagpunta ako dun sa sinabi niyang kapihan, sarado na pala yun. Ta's tinanong ko, hindi daw nila kilala, baka daw ba pero ano, ang reaksyon nila ang ine-expect ko kasing reaksyon nung tinatanong ko kung nasaan pa yung Pranalins Haven, ang reaksyon nila, "Baka bago yan ma'am, hindi namin kilala," gano'n. So, ang reaksyon so sabi ko, siguro naman totoo 'to." Siguro naman totoo 'to kasi yung reaksyon naman nila is hindi naman, "Ay baka scam na 'yan," gano'n. So yung iba tinulungan nila ako ta's nung hindi ko pa rin ma-contact ta's sabi nung isa, nagtitinda ng ukay-ukay, "Ma'am kontakin mo." Eh, mahina po kasi signal, eh. Tapos nung lumabas ako na-contact ko na at yun sumagot na si ma'am. Ta's sabi niya meron daw mga iba hindi daw tumutuloy, kaya 'pag minsan nasasayangan siya. So, 'pag daw ano, mabait naman din si ma'am, pero dapat kasi pagka gano'n is i-make sure na tuloy tapos hindi na siya makukuha ulit yung kunwari magbabayad kasi kayo ng ano dun, eh, ng 500 muna, ano ng tawag dun? Basta gano'n magbabayad muna kayo ng 500 tapos, yun reservation fee para sure. So, dapat 'pag gano'n ire-revoke na lang, hindi na siya, makukuha. Dapat gano'n. So yun, nung ano, nung una hindi ko siya ma-contact at saka mahina talaga yung signal, kinuha ko din yung number niya. Kinabahan na ako dun, inisip ko na na baka, baka scam na ito, gano'n. Tas habang hinahanap namin, baka nasa likod lang nung cafe na yun kasi kapitbahay lang daw niya, eh, ang dami-dami namang bahay dun. So nung na-contact ko siya, yun nagkita na kami tapos yun, ipinunta na kami niya dun sa place na yun. So ipo-post ko diyan yung ano, yung place na yun, yung I mean yung mga legit para makatulong din sa inyo 'pag naghahanap. So actually isa sa mga maraming ayun biglang dami ng views nung mga pinost ko na mga transient. Yes, ang dami. So ayun, pagpunta namin ng Atok Benguet is hindi ako nakabili ng saksi. So yun yung pinaka-sad because kasi mostly common talaga yung mga succulent. It's the Pred Ives, Ghosty, um, Leticia, yung mga common talaga, mga beans, ganyan. So, yung nagtitinda dun ng 104 ay 5, 21. Maliliit lang talaga sila, token size, tapos common lang talaga. Si Ghosty, gano'n. Kahit wala akong Ghosty dito, ewan ko ba. So, siguro kasi mas gusto ko na talaga na kinda rare kasi graduate na ako sa mga common success. Oo, 'di ba ang mga ano
Iba na yung mga success ko compared dati, and konti na lang talaga, hindi na kagaya dati ng bili ka ng bili, ganyan, bili ka ng bili, ta's namamatay, bili ka ng bili, mamamatay, gano'n. So, why not nga i-try yung ibang rare succulent. So, speaking of that, meron akong binila ng succulent, since hindi ako nakabili. Actually, dalawa lang yung iniisip ko, hindi na ako bibili sa kanya 'pag nakabili ako sa. So yun nga, hindi na ako nakabili, kaya bibili na lang ako sa yung sinasabi ko dati sa vlog ko na bibilhan ko ng mga Saxties na magse-sale ng March. Ayan, so ang itsitsismis ko pa is ano, nung nagpunta kami sa may Northern Blossom, ako lang pala, so sabi ko sa vlog ko, ako lang ang nakapunta. So, nagpunta ako mga 2:30 and then naglakad lang ako. So from Branilines is ano lang siya, kung kay Google Map is 1 minute dun sa may cafe, nakalimutan ko na yung sinabi niyang ano eh, cafe. So 1 minute, pero syempre 'pag naglakad ka talaga hindi talaga siya 1 minute. Siguro mga 2 to 3 minutes kasi pababa pa siyang gano'n eh, pero malapit lang. Tapos kita siya dun sa may, bintana ng transient. So yung maraming tao, so yun yung Northern Blossom. Tapos ang maganda doon sa Northern Blossom is parang nasa ibang bansa. Talagang parang hindi ka nasa Pinas kasi ang ganda ng mga bloom ng flowers. Picture lang, Ako picture, first time picture. ko makakita ng ganung flower, and hindi ko na na-note doon yung pangalan, hindi ko na nasama sa vlog. Doon sa mga pulang bulaklak, pagpasok mo pa lang doon, talagang sinasampal ka na ng bango ng bulaklak, as in, pak, pak, pak. May sound effect, pak, pak, pak. So, inaano ka na dun ng amoy ng mga flowers, talagang ang bango-bango. And alam ko, nanood ako ng mga vlogs sa mga Northern Blossom and meron nabibilan doon ng dry flowers. Pero wala akong nakita. Nakalimutan ko din magtanong. So paglabas kasi doon, pagpasok nyo doon, sabi kasi sa page parang hanggang 4:30. Pero nung tinanong ko hanggang hanggang may liwanag pa, sabi nung nag-asikaso sa akin. So pagpunta nyo kasi doon, 'di ba? Pupunta kayo, magbabayad kayo, 250 yung ticket, yung entrance, and then may free na kape. Brewed coffee, unlimited yon. So yung kape na yon, yung unlimited coffee na yon, nasa sa inyo kung gusto niyo umulit. Pero ako din ako umulit kasi baka sikmurain na ako. Tapos pagpasok doon, marami siyang mga ano, mga ang unang bubungot talaga yung mga succulent kasi yung mga nagbo-vlog talaga ng mga Northern Blossom, yung flowers talaga tsaka yung cabbage, rose cabbage talaga ah, yung talagang pine-flex nila. So, medyo minimal lang yung mag-flex ng mga succulent kasi siyempre nataon lang din na mahilig ako sa mga succulent kaya talagang kinuhanan ko sila ng maganda. Hindi nga lang talagang, ah, by edge or by angulo. Kasi nga malolobat na nga ako nun. So, buti na lang humaba pa yung buhay ng aking phone. So, from that, ang daming magagandang succulent. Yun lang. More of the commons talaga. Fred Ives, si Beltana, naalala ko na, si Leticia, ah, basta ganun eh. Parang mas marami pang succulent talaga sa Tayao. So, nadaan din namin yun pero hindi na ako nakapunta. Yun nga, nag-vertigo na si ante. Ayan, tapos, pagpasok doon, meron nga mga naka-vest ng bahag, yung parang sa mga Aita, yung kakulay ng suot nila. Yun yung best nila. Doon pwede kayong magpa-assist, mag-ask or magpa-picture. So, sila lang din nag-picture sa akin. Then, ayun, yung mga sobrang luwang niya, as in, mapapagod kang dumipot kung gusto mo talagang libutin lahat ng kasuk-sulukan ng Northern Blossom. Ang lawak talaga, as in, nakakapagod. Tapos, ang weirdest na naramdaman ko that time is, ang weirdest na naramdaman ko that time is, tawag dito, alam mo yun, malamig, pero
nakakahingal, nakakapagod, na naglalakad ka lang na parang mabigat, gano'n. Gano'n yung feeling. Tapos parang habang naglalakad ka, hinihingal ka, o gano'n. Mainit sa maga, pero may konting lamig. Hindi kagaya dito talaga sa lowland na mainit, mainit. Pero keri lang, nagpapawis ka lang. Pero doon, mainit, na may konting lamig, na habang naglalakad ka, hinihingal ka, na parang may gravity. Kasi nga siguro nasa taas na nga ng bundok. So, ganun yung feeling. And, ano pa? So, yun. It's more of the Northern Blossom na super ganda. Kaya kung hindi niyo pa napanood, panoorin niyo na. Tapos, buhay na buhay yung kulay, tapos ang ganda ng mga flowers. Tapos, ang pinaka nakakatawa sa tanong ko is, kay Ma'am Praneline is, Ma'am, may flower pa ba sa, sa Northern Blossom? Kasi di ba pa nagbenga, di ba, kinukuha nila yung mga bulaklak, saan nila kinukuha yun? So, yun yung mga tanong ng mga tao na nagpupunta doon. May flower pa po ba sa, sa Northern Blossom? Kasi, baka nga, na, tawag dito, baka nga wala ng flowers. So, marami. Nakita niyo naman sa vlog ko. Tapos yun, saya-saya. Eh, sayang, di ako nakapag masyadong aura-aura, ganon. Oo, yung naglalakad ka sa mga flowers, gano'n. So, ayun, nakakasad. But anyway, nung nag-upload ako sa FB, maraming mga nagtanong. Oo, kamusta doon? Ganyan, 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 ganyan. Sabi ko, okay naman, hindi lang malamig sa araw, sa gabi malamig. Tapos yung natuluyan nga namin kay Praneline, wala man lang electric fan. Pero siguro init ng init yung anak ko. Tapos nakaharang kasi doon sa bintana yung may nakaharang na bahay. Kaya hindi ganun malamig. Pero paggabi ng paggabi, lumalamig naman. Pero hindi ganun eh. Hindi ganun kalamig talaga. Kaya sabi ko dun sa kaibigan ko, wag ka na magdala ng makakapal. So, yun. Kompleto naman doon kay Ma'am Praneline. May kumot, may, may kumot, may tuwalya. So, bibili na lang kayo ng toothpaste. Yun, marami naman ding bilihan doon ng mga kailangan nyo. Kung ayaw nyo magbitbit ng madami. And ano pa. Yun, maganda mag-shoot, pero hindi sila nagpapa-photoshoot ng mga weddings, ganun-ganun. Hindi. So, ano pang i-chismis ko. So, ayun, dapat magpunta talaga kayo kasi sobrang mag enjoy kayo. Kung broken hearted ka, bagay ka doon. Charot. Kung malungkot ka sa life, kung may pinagdadaanan ka, i-choose mo na ang Northern Blossom. Talagang mag enjoy kayo. So, ano pa? So, yun nga. May bibilan ako ng succulent. Abangan nyo yan. So, hopefully maganda talaga. Kasi, tagal ko nang sinusubaybayan nung tendera na yun. So, ayun, pagdating namin ng Atok is, pagdating namin ng Atok, kumain na kami noon, tapos natulog na kami. And then, ayun, after ko lumipot dun sa Northern Blossom, naghanap na kami ng bilihan ng pagkain kasi nga, maaga sila nagsasara. So, hanggang 7 to 8 lang. So, by, by 7 p.m., ay mga 6 yun, naghanap na kami ng bilihan. So, maganda naman dun sa place na yun kasi bayan talaga siya. Yung mga tindahan ng mga gamot, may mga drugstore, may palengke, may mga titinda ng mga tinapay, ano pa ba, merienda, marami din. So, marami. Tapos, mahamog na by mga around 5:30, mga 6 ganun, mahamog na siya. Kaya, ang saya din, tapos sobrang lamig sa gabi, sa maga hindi. Oo. Tapos meron din akong tinanungan, kaya lang baka parang super taas kasi nila. Super taas na parang kasi mababa lang yung sasakyan namin. Mababa lang kasi yung sasakyan namin. So iniisip ko baka hindi umabot. Tapos yung expectation ko yung daan niya parang baka bato-bato gano'n yung mahirap daanan. Kasi meron ako napapanood na vlog na napupunta sa Atok Benguet, yung talagang hirap na hirap silang umakyat or piling ko pinapa-OA lang nila yung scenery, ganon. So,
okay naman, maganda yung daan, maayos. Yun lang, nakakahilo, kaya magbaon kayo ng Bonaming kung mahihiluhin kayo. Then, pagpunta namin ng Atok is, ayun, then, yun nga, nagkaroon ako ng vertigo. Hindi na kami nakatuloy doon sa bibilan ng succulent. Magkano na pala? Ano ba yan? Ayun. So, ayun, sayang kasi meron din akong hinahanap na yung parang ano siya, daan na puro succulent. Pero tingin ko nasa pinaka tuktok ng Benguet siya. I think ganun. Then, meron ako nakita na bahay na mayroong mga ghosty yun eh. Nasa bubong siya. Hindi ko na nga nakuhanan din. Tapos, meron din yung sa puno. Tapos, meron siyang gulong. Tapos, may lupa siguro sa loob. Tapos, may mga nakalawit na mga ghosty. Tapos, meron din akong dalawang nadaanan na tindahan ng succulent. Kaya lang, hindi ko na nga nababa. Parang, parang kasi pagka nakakita ka ng maraming tindahan ng mga succulent, parang ayaw mo nang bumili, parang ganun. Siguro kung may kasama akong addict sa succulent, bak bumili ko, pero that time parang wala masyado. Kasi more of the common talaga sila. And then, alam ko, meron ako nakita nag-post dati, nagpunta ng Atok, nasa pick up siya, tapos namimili siya ng mga succulent. Ewan ko kung saan yun. So, baka may nadadaanan sila. O, baka may pinuntahan siyang specific place, tapos puro mga saxis. Tapos yun nga, nabili niya lang na mura. Ganun yung mga hinahanap ko ba. Tapos gusto ko yung mga kulot-kulot. Kaya lang, wala eh. Hindi ako sadly, sa mga nag-expect na makakabili ako ng succulent, hindi nga ako nakabili talaga. Hindi kami talaga nakalibot. And, akala ko makakabili na ako ng lipstick na Aga Boydes. So, wala. And, I was expecting na bumili din ng macaron na saxis. Ayun, wala. And then, ayun, ang pinakapayo ko talaga sa inyo, pag bumili kayo, pagka nagpabook kayo, is tingnan nyo kung legit talaga. Hanapan nyo ng proof na may nag-stay. Kasi si Ma'am Pranilyn is binigay niya sa akin yung own FB niya. Kaya nagkaroon ako ng tiwala sa kanya. Tapos, sabi niya nga, meron kaming kasama sa bahay. So, kung gusto daw namin solo, bayaran daw namin yung buong bahay. So, sabi ko, okay na po yung yung may kasama kami. Kasi aanhin ko naman yung, okay lang naman kung may kasama kami kasi naman magbayad kami ng mahal. Sayang naman din. Tapos, ano pa ba yung usapan namin? Tapos yun, marami, mga succulent yung mga napag-usapan namin. So, kapag kahanap kayo, dapat legit, dapat may kasama sila sa listahan ng mga legit na yung kagaya ng pinakita ko kanina, dapat nandun sila. And the blooming season talaga is February. And coldest is the February. Kahit sumabay kayo sa panagbenga, next year is kukonti na lang talaga yung mga tao. So yun, nandun kami ng panagbenga, yung parade, March 2, pero hindi kami nakapanood kasi, tawag doon, may coding din sa Baguio. So yung mga, ang tawag dito, yung mga sasakyan nyo, yung mga, ano ba yan? Bang tawag doon? Basta meron silang coding. Kaya yung sa amin, coding ng Monday. Kaya hindi na kami nakalabas-labas kasi mahuhuli kami. So, buti na lang naalala ni Habi na mayroong coding. And, ayun, kundi mahuhuli talaga kami. Dapat pupunta sana kami ng market mamimili. Oo, mamimili sana ako ng strawberry, ng mga pasalubongs, ganyan. Kaya lang, wala. Tsaka gulay. Kaya lang, yun na, hindi na kami nakagora. Tapos, ang i-check nyo din is proof na mayroong nag-i-stay doon sa kanilang bahay. Oo. So, dapat yung titingnan nyo kung ano yung room, dapat sinesend din sa inyo. Yung room, tapos, same dun sa mga ina-upload nila. So, yun lang. And,
Yun lang naman ang chismis ko today. Some tips lang sa pagpili ng transient. Ayan, wala yan sa dami ng likes. Nasa proof yan ng mga nag-i-stay. And yun, sabi ko namin kay ma'am, ayusin niya yung kanyang page. Kasi mas maniniwala yung tao kung nakikita siya sa Google. Sabi niya kasi mahina din kasi yung internet doon kaya hindi daw niya naayos. Papaayos daw niya sa kanyang pamangkin. And yun, sabi ko like, yun nga, dapat naki-Google Map para maniwala yung mga makakakita sa kanya na legit siya. So, legit naman siya. And ang bait-bait ni ma'am. Super. Tsaka, ayun, alam mo, nagustuhan siya nung ko, tuwang-tuwa siya sa kanya. Oo. So, alam niyo naman ang mga babies is, ang mga bata, may may feeling sila kapag masama yung tao. Oo, yung ayaw nila, natatakot sila, nafe-feel din nila na yung energy ng taon to or yung pagkatao nito masama, gano'n. So, may mga gano'n. Kahit naman yung mga hayop, di ba? May mga feel sila na masamang tao to, sasaktan sila, parang ganun din. So, ayun, mabait si Ma'am Praneline. Yun nga lang, nasa third floor yung kanyang house. So, kung may madami kayong dalang gamit, is may hirapan kayong mag-akyat. So, yung iba sa amin, iniwan na lang namin sa sasakyan, yung mga importanters na lang, yung dinala. So, yun lang. Update tayo sa mga susunod nating vlog. And abangan nyo yung binili kong mga succulents sa new seller. At matagal ko nang ginajudge ang kanyang mga halaman. Matagal ko nang sinusubaybayan. Pero, alam niyo yun, hindi kasi ako hindi kasi ako bibili ng basta-basta lang. Oo. Pinag-anuhan ko na yan ng matagal na panahon. Pinanood ko na yan, ginudge ko na yung mga plans niya bago ako bumili. So, ganun ako bumili. So, yun lang. Thank you for watching Everything Nice at Mitch. This is your news Plantita saying, God bless po at lagi mag-ingat. Ay, please follow my social page, Ayan. So, thank you again and ingat. Maz!